Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bada Ratilis Boxing Channel, no. Okay. Ito po yung ating vlog, no, pagkatapos na mapanood natin kanina. Siguro at this time, kung hindi nyo napanood ng live, napanood nyo na siguro yung nangyari sa laban ni Terence Crawford versus Mean Machine. At saka tong kay Chopimo Lopez versus Richard Commey, no. So, yung kasunod nito, ano yung magaganap pagkatapos? Kitang-kita naman natin, no, yung na nabuo na yung dalawang laban, no, dito sa dalawa na to. Unahin na natin tong kay medyo komplikado kasi to eh. Unahin na natin tong laban ng ni Terence Crawford. Sino ang malamang na sumunod na kalaban ni Terence Crawford? Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga kaganapan sa mundo ng boxing. Okay, pag-usapan natin si Terence Crawford muna, no? Who's next for Terence Crawford? Okay, alam naman natin na kawalan ng suriin muna natin, no, yung naganap. Ang daming reaction, no? Ang ganda kasi ng pinakita ni Terence. Ako, nagalingan ako sa pinakita ni Terence Crawford, yung kumbaga, ngayon ko lang siya nakita na medyo, alam niyo yun, yung hindi na siya invincible, no? Hindi na siya yung Terence Crawford na hindi man lang nakakaramdam ng groggy, hindi man lang nagogroggy sa laban, o hindi man lang nakakaramdam ng yung muntik-muntikang mapabagsak, no? Actually, totoo yun, no? Lahat nagsabi na na-knockdown sa second round tong si Terence Crawford na isalba lang na referee. Hindi naman sinalba na, ang ibig ko sabihin na naisalba, yung nirule ng referee na slip lang. Pero malinaw na malinaw sa lahat ng replay na knockdown talaga tong si Terence Crawford. So, yung vulnerability nito ni Terence Crawford na ipakita, no? Dalawa sa akin yan eh. Dalawa tong nagdulot nito. Yung hindi na siya yung super na putya, pwede pala siyang tamaan, pwede pala siya ng isang Mean Machine lang, no? Isang unknown. Talaga namang before nitong laban na to, kukunti lang yung mga hardcore boxing fan lang nakakilala. Pero tayong mga yung nanonood lang ng mga matitinding laban, never heard talaga tong si Mean Machine, no? So, dalawa yung iniisip ko dyan, dalawa, no? It's either nagbunga na, eto na ibinunga nung sunod-sunod na paglaban ni Terence Crawford sa mga so-so boxer, yung mga sa simula pa lang, alam na natin na kayang-kaya niyang talunin. Eto na yung epekto, no? Yung hihina ka. Parang yan eh. Lahat ng laban, magiging complacent ka, hindi ka ganong, walang challenge, di ba? Kumbaga sa lahat ng laban, parang ganyan yan eh. Ganyan yung maaaring maganap sa isang tao na laging ang nilalabanan niya, yung kayang-kaya niya. Kahit saan sports, di ba, kaya ka humuhusay kung mahusay din yung kalaban mo, no? At mas mentras na ikaw ay lumalaban sa mas mahusay sa iyo, mentras na ikaw ay lumalaban sa mas malaking challenge, doon humuhusay yung isang boksingero, no? Yun nga, pwedeng nag-caught up na yung patuloy na pakikipaglaban nito ni Terence Crawford sa mga unknown na mga yung mga unknown boxer sa welterweight, no? Kung sino-sino na lang kanya nilalabanan. Ang pinaka mabigat na kalaban niya na yata si Jeff Horn. And who's Jeff Horn, no? Yun lang yung ang tanging ticket nito para nababanggit pa hanggang sa ngayon. Tinalo niya tong mamang nasa likod ko. Kasi na hindi naman parehas yung pagkakapanalo, no? Okay. Anyway, yun yung isang pwede mong tignan doon, no? Or pwede rin naman natin na tignan na etong si Mean Machine, hindi nga lang siya kilala, pero malupit pala talaga. Yun yung sinasabi natin. Pwede mo siyang tignan na gano'n, no? Na sorpresa ang lahat
sa matinding pinakita. Biruin mo na knockdown mo si Terence Crawford. Sa akin, napaganda pa yung napaganda pa yung pagkaka-knockdown nito ni Min Machine, kahit na dinideny nga ni Terence Crawford. Dinideny niya na ngayon, no? Ano yung dinideny ni Terence Crawford? Dinideny niya na nasaktan siya ron sa tama na yun ni Min Machine, o hindi ko talaga mabanggit ko, Balusquias Santa Claus, na nasaktan siya, no? Mahilig sa ganyan si Terence Crawford, in denial, no? Ibig sabihin, pero ang hindi niya dinideny, yung tinamaan siya. So mali yung referee doon na i-roll out yun na sleep, 'di ba? Kaya nga tuluyang bumagsak kasi yung pilit na niyayakap. Siyempre umiwas si Kobalusquias. Okay. So pwede na hindi lang natin talaga siya kilala, hindi lang natin siya, or pwedeng humina na si Crawford sa kalalaban sa mahina, or nagko-caught up na rin unti-unti. 32 years old na siya. Pag hindi nahahasa, lahat naman na hindi nahahasa, di ba? Hindi nahahasa yung sandata mo, talagang pupurol. Okay? So yan yung pananaw natin diyan. What's next? Eto maganda. Usually ganito ang gawain nila ni Babarom, no? Usually nagbabanggit sila at ang binabanggit nila na gusto nilang labanan to si Errol Spence. Hindi na tayo naniniwala dyan dahil ginagamit lang naman talaga nila yung pangalan ni Errol Spence para magbenta ng laban. Lugi. Alam na natin yan. Lugi. Sabi nga ni Chopimo Lopez, hindi ko alam kung sino yung kinakantsawan ni Chopimo Lopez kung si Lomachenko ba o itong si na sinabi niya na pag naglaban sila ron, mas malaki yung magiging benta ng Madison Square Garden kung siya yung magiging main event. Di ba? Kasi alam na natin yan lahat na si Babarom hirap na hirap magbenta. Okay, anyway, ngayon eto maganda. Di syempre nabanggit din si Pacquiao, di ba? Alam niyo naman Pacquiao, isa lang ang sinabi ni Crawford na gusto niya labanan, si Pacquiao. Nung tinanong na siya after na ng game, ano na yung sagot ni Crawford? Wala, hindi niyo naintindihan kasi yung yung sinabi niya, di ba? Hindi niyo naintindihan yung laro ng boxing. Malabo kami maging magkalaban ni Manny Pacquiao. Pero before the game, for promotions purposes, binabanggit niya si Pacquiao na siya lang yung tanging pangalan na gusto niyang labanan sa welterweight. At pinupuri niya, lahat daw ng welterweight hindi niya kailangan. Si Pacquiao lang yung hindi niya kayang higitan yung accomplishment. Lahat ng to, alam na natin ngayon na for promotional purposes. Alam naman natin na hindi sila pwedeng maglaban ni Pacquiao. Hindi ialaw ni Pacquiao na muling lumaban para kay Bob Arum sa dami ng sinabi ni Bob Arum at saka ni Terence Crawford against sa kanya. Okay. Tapos eto ngayon yung hindi nawawala. Sinabi na nila to, ang pakiramdam ko nga diyan noon bago yung laban. Kaya nyo sinasabi si Sean Porter kasi ang ganda ang ganda ng pay-per-view buys ng Porter versus Errol Spence. Kaya pwede na to, baka makahatak tayo ng mga manonood kung sasabihin namin na ito yung posibleng makalaban ni Terence Crawford, si Sean Porter. Pero hinigitan pa ni Bob Arum. Alam mo naman to si Arum, talagang ayaw niyang hindi gamitin si Errol Spence. Before that, sinabi niya pa na sigurado na si Errol Spence kung gagaling. Okay. Ngayon, tapos na yung laro, nababanggit pa rin nila to si Sean Porter. May kinabukasan na pwede nga sila maging magkalaban ni Sean Porter. Kasi hindi niya na pinopromote yung sarili niya. Hindi na nila pinopromote yung laban ni unlike sa mga nakaraang binabanggit niya si Pacquiao at si Errol Spence. Pero si Sean Porter mukhang malapit-lapit sa katotohanan na pwede niyang labanan. Okay? Sabi naman ni Porter, wag natin pag-usapan yan ngayon kasi yung timing. Ang sinasabi ni Porter dito, baka gamitin nyo lang yung pangalan ko mag-usap tayo after. Ngayong after ng laban ni Terence Crawford kay Min Machine,
siya pa rin yung binabanggit na posibleng makalaban ni Terence Crawford. Binabanggit pa rin siya ni Bob Arum. May posibilidad talaga na mag-usap. Total, hindi naman siya yung, di ba? Yan yung sinasabi ko noon pa eh. Hamunin mo muna yung mga tinalo nila Pacquiao tsaka ni Errol Spence. Bago mo hamunin, ano yung shortcut ka kay Pacquiao kakagad tsaka kay Errol Spence. O mukhang ganun na yung gagawin ni Bob Arum. Hahamunin niya to si eto nga si Sean Porter. At maganda rin naman yung, kumbaga, hindi kinakailangan ni Porter na na manalo siya para gumanda yung kanyang career. Kinakailangan niya lang ng magandang laban. Parang ganun din yung mangyari dito kay Mean Machine. Isang laban pa na mapakita niya lang na ganyan pa rin siya kagilas. Pwede siyang maging top dito sa maging makasama sa top 10 ng welterweight division. Okay, so posible na maging magkalaban to si Sean Porter, depende, Depende kanino? Depende kay Manny Pacquiao. Siyempre ko komplikasyon 'yan di ba? Dahil ngayon sa kasalukuyan, Danny Garcia out na. Si Mikey Garcia at si Sean Porter na lang ang natitira na posibleng labanan ni Manny Pacquiao. Eto ngayon, kung may pressure to si Sean Porter, maganda rin di ba? Sabihin ni Sean Porter. Ako kasi, sa totoo lang, personally, ang gusto kong makalaban ni Manny Pacquiao, si Sean Porter kaysa kay Mikey Garcia. Kasi si Sean Porter, proven na may kakayahang, panoorin siya ng tao, yung Wakanda Boys, sa kanya papanig. Maniniwala sila na yung pinakita ni Sean Porter sa laban niya kay Errol Spence ay sapat na para talunin si Manny Pacquiao. Si Mikey Garcia kasi mahihirapan na kunin yung kunin yung Spanish crowd para dito na sabihin na may pag-asa siyang manalo. Samantalang kitang-kita naman na ang layo nung laban nila ni kumbaga mas competitive yung laban ni Sean Porter kay Pacquiao kaysa laban ni Mikey Garcia kay Errol Spence. Mas competitive pala yung laban ni Sean Porter kay Errol Spence kumpara Mikey Garcia, Errol Spence. Okay. So, mas kikita sa tingin ko kung si Porter at saka syempre, mas safe si Pacquiao kay Porter dahil lusob na lusob. Yan yung gusto ni Pacquiao di ba? Bagamat matatag tumanggap na suntok, siyempre, iba naman yung suntok ni Manny Pacquiao kumpara kay Errol Spence. So, abangan natin yan. Nakadepende yan. Tapos, si Al Haymon siyempre magpapasya. Kung makikita niya na kung hindi niya ilalaban si Sean Porter dito kay Pacquiao, baka makuha ni Bob Arum ilaban kay Terence Crawford. Mas gugustuhin niya sigurong ilaban na lang si Sean Porter kay Manny Pacquiao. So, ang sa tingin ko, ang magiging kasunod na kalaban dahil sa ganyang pangyari, ang susunod na makakalaban ni Pacquiao, si Sean Porter na. Okay, punta na tayo dito sa isa pa, Chopimo Lopez. Pagkatapos pinakyat ni Bob Arum si Lomachenko sa ring. Parang eto na, Eto na yung parang malapit na sa katotohanan na maglaban yung dalawa. Una, pinoproject ni Bob Arum to, Chofimo Lopez versus Richard Commey. Kung sino mananalo dito, elimination to para sa kung sino ang makakalaban ni Lomachenko. At eto, bakit gugustuhin ni Lomachenko to? Siyempre si Chofimo Lopez gusto niya yan na makalaban alam niyo yung mga hungry young lion, gutom na gutom yan sa recognition, gutom na maging superstar. Lahat yan ang mga hinahamon niya, si Lomachenko, di ba? Ito na yung pagkakataon niya para makilala, magkaroon ng global superstardom. Lalo na kung papabagsakin niya to si Lomachenko, siya yung kauna-unahan na talagang makakabugbog dito kay Loma, Okay. So, walang question kay Chopimo Lopez. Chopis to na naman. Chopimo Lopez, Walang question na gusto niyang labanan. Eto ba si Lomachenko, gusto niyang labanan? Gusto rin Alam niyo kung ano na habol nito ni Lomachenko? Gusto niyang maging undisputed.
pag tinalo niya to si Lomachenko, pag tinalo ni Lomachenko tong si Lopez, undisputed champion na siya. Pero pag tinalo ni Lopez si Lomachenko, hindi pa siya undisputed kasi may Devin Haney pa eh. Di ba? Nakukuha nyo? Kaya nga, medyo komplikadong pag-aralan yan. Pero definitely, yung dalawang boxer, tsaka na natin si Devin Haney talakayin, no? Paano, bakit? Kasi pag nanalo si Lopez, hindi siya magiging undisputed kasi meron pang WBC champion. Sino yung WBC champion? Si Devin Haney. Unlike kung si Lomachenko nanalo, mas mataas yung franchise belt ng WBC. Kaya undisputed champion siya. So yan yung pabor na binigay ng WBC sa kanila na pinaboran masyado to si Lomachenko. Anyway, kung yung dalawang boxer, sino yung makaka-stop ngayon kung pareho nilang gusto, no? Depende sa conforme, di ba? Depende kay Babarum kung saan niya nakikita na mas kikita siya, no? Kung mas nakikita niya na may mga tune-up pa, yung pasasabikin niya pa. Mahilig kasi si Babarum sa ganun eh. Pasasabikin niya pa yung mga tao, tig-isa muna ang laban, pero same card. Di ba? Laging ginagawa ni Babarum yan eh. Isang pay-per-view muna o isang laban muna na malaki na naroon si Lomachenko tsaka si Teofimo Lopez. Parang kung sino manalo doon, parang ganun. Gusto ni Babarum. Or, pwede rin naman na yung way ni Pacquiao, no? Parang si Teofimo Lopez, parang siya si Pacquiao at to si Lomachenko naman parang si Morales, no? Walang katalo-talo si Babarum. Manalo man si Lomachenko, pwedeng mag-rematch, manalo, di ba? At pwede niyang habulin yung trilogy. So dalawa yung pwedeng tahakin ni Babarum. Siyempre, ang consideration lagi ni Babarum, saan siya mas kikita, no? Sa gagawin niya. Kung paglalabanin niya na ba, next fight na ba, Lomachenko versus Lopez, aabangan na ng mga tao, o ngayon, kinasasabikan na. Ako nasasabik na eh. Pag nasabik ako, talagang sabik eh. Okay. Ako yung sukatan ko lang eh. Kung nasasabik ako, okay yan, no? Nasasabik rin yung marami sa mga boxing fans. So, ngayon, or yun, no? Pag pinaglaban niya yun, yung posibilidad yun, trilogy. Di ba? Depende kung maganda pareho papakita nila. Or dadaan muna sa parehong tune-up na isang card, pareho silang nasa isang laban. So, nakadepende yan syempre kung anong utak meron si Babarum kung nang pagpaplanuhin yan. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa susunod natin pagkikita, dito pa rin sa inyong paboritong boxing channel, Bad Aratilis po.